Detective. Only at Petron. Petron! Petron! Astig ang paninindigan. Bawal issue sa pamahalaan. Mula barangay hanggang Malacanang ang pag-uusapan. Narito na ang programa Rock-a-Politics. Rock-a-Politics. Mga ka-MU, narito na ang tambalang Algen. Ang programang naghahatid sa inyo ng mga mainit na issue. What's in and what's out. What's hot and what's not. Ito ang tambalang Algen sa programang MU. Kasama si Kuyang Aldrin Fermin at Miss Jenny Pahilanga. Algen sa MU. Dito lamang sa 1530 DZME. I'm gonna miss you, Sam. The way you touch me and comfort me when I'm sad. And the way you smile. And the way you dance around when you're happy. Kayo ba ay binabagabang ng kahapon? Kayo ba ay nagmahal, nagtiwala at nasaktan? Narito na ang Sentiments of the Heart. I cried a tear. You wiped it dry. Samahan namin kayo para inyong makamit ang kaluwagan ng puso at liwanag ng isip. Sentiments of the Heart. Ang Sentiments of the Heart ay pagpapayo kasama ang mga awiting muling magpapatibok ng inyong puso. Sentiments of the Heart. Sentiments of the Heart. Kasama si Binibining Laila D. Ito pa rin sa himpilang kakampi ng masa ang bagong DZME 1530. Sentiments of the Heart. Sentiments of the Heart. Once again Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon mga kaibigan. Araw na po ng Huwebes at nandito na kayo sa programang Kamalayan alas 4 hanggang alas 5 po. Masaganang kamalayan po ulit sa ating lahat. Ako si Joyce Molon at syempre kailangan nating maging tatlo dito. Ayan, tatakay. Bakit sila naging tatlo? Wala pa si Tato Malay. Magandang hapon muna sa iyo, Albert Padlan. Magandang hapon. Oh. Ayan. Sabi sa iyo eh. Good afternoon, magandang hapon po sa inyo. Welcome sa Kamalayan. Isang makulimlim ngayon, ano? Sarap nga ng lakad kanina. So, it's a good day. We can have a good time talking to Miss Tato Malay. So, welcome sa Kamalayan, another episode dito on beautiful Thursday afternoon. Buenas tardes. Everybody, si Albert Padlan po sa inyo. Pakilala mo yung ngayon, kasama natin. Dahil sa Thursday ngayon, para namang may ruling na gano'n. Dahil may Thursday ngayon, may kasama kaming special guest.
Miss Tato Malay. Hindi, magpakilala ka. Magandang hapon Isang kasamahan sa'yo, namin. Teens. Si Miss Teens Tulyao. Ako po si Teens Tulyao, ayan. And thank you po sa pag-iimbita sa akin dito sa programa po ninyo ngayong Thursday. Ayun, ako po muna ngayon ang papalit kay Mr. Tato Malay. Ayan, habang wala siya. Ayan, pansamantala lang. Teens, pakilala mo yung sarili mo bukod sa sinabi mo na ang iyong pangalan. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo at paano ka ba naming nakasama dito sa Kamalayan? Ayun, ako po ay working sa media for more than 80 years. Ayan, isa po akong producer, TV producer. And ayan, nagbe-bake din po ako, so yan. Sarap! Hindi ka nagdala? Wala, busy. Ayan, tapos nagpo-produce ka ng mga bake? Ganun. Paproduce ako ng mga TV shows and mga commercial sa labas, mga AVPs. Paproduce din ako ng mga bread, ng mga pastries. Sarap. Saka, ayun, negosyo, ayan. So, focus mo yung business. Nawala yung oo. Pakiayos din yung iyong mic. Yan. Hawakan mo na lang kaya siya. Masanay siyang hinahawakan eh. Kailangan niya ng TLC. Hi. Rap Paki. Nawala yung mic ni Teens. Ayan. Check mo nga. Meron na ba? Sound check. Sound. Yan, Ayan. meron na po. Thank you, Rap. Okay. So, yan. Napunta ako sa Kamalayan kasi way back in last year, 2015. 15. Last year nga. August yun. 2 days before my birthday, napunta ako sa Kamalayan na seminar ni Tato Malay. Tapos, doon ko kayo nakilala lahat. At doon na nagsimula lahat. Yun lang. Oo, aba, ilang ano na lang at mag-iisang taon na pala, mag-anniversary na pala ang ating pagkakilala. Oo. Ang ating pagkakaibigan, oo. Siguro kailangan talaga si Master Raf dito, no. Raf. Wala pa. Ayan, meron na naman meron siya. Na, oo. Yan kay sa'yo, Albert, meron na ba? Wala. Ayaw kay Albert. Bakit? Baka naka-off lang ang mic mo, Albert. Ayun. Yan. Hello? Ayan. At as teens, tanong ko, di ba, sa Kamalayan kasi, ito yung tinatanong natin, since ngayon ka lang nag-guest dito, ano ba ang level ng Kamalayan mo nung bago ka magpunta kay Tato? At nagustuhan mo rin yung Kamalayan ni Tato, I mean yung Talk with Tato. Kasi naman yan, mahabang story na naman yan eh. Babalik tayo dun sa high school days ko, naghahanap ako ng sagot. As in high school ka pa lang, ganun ka lang, galing naman ng taong to. Meron na akong hinahanap na nagiging curious na ako sa maraming bagay. Hindi lang yung curiosity ng mga typical teenagers. Mas malalim. Ganon. Ilang feet? Oo, mga 10 feet yan. Okay. Tapos hanggang sa, yun nga, syempre, dumadaan tayo sa mga stages ng buhay, alam na natin yon, 'di ba? Aral ka, trabaho ka, dadaan ka sa mga pagsubok hanggang sa dumating yung time na karmic period ko noon. Karmic cycle ko noon. So 7th cycle. 7th cycle ko noon. Tapos 'yon. So everything mix up siya ng kung anong bagay-bagay 'yon. So and then ewan ko, dinala ko ng mga paako sa Kamalayan through Gladys Hernando. Hello, Gladys! Sana Ayan, pumunta ka dito. Oo. Hello nga pala kila Gladys, kay Josh. Kay Joshua, kay Ron, tsaka kay Carl. Yan. Oo. So, ibig sabihin, may pagka-weirdo ka na dati. Kasi ganyan di ba? Kapag di ba, ganun ang tingin sa atin di ba? Kasi hindi tayo katulad ng mga normal na tao na, di ba, parang ang dami mong tanong, ang dami mong gustong malaman, talagang, di ba, sinasabihan ka minsan kahit sa loob ng bahay, ano ka ba, nawiwirduhan na ako sa'yo, di ba? Ganun ang sinasabi. So, ayun nga. Syempre, di ba, meron tayong kinuhan test nun yung personality test, Migs Breyer. Tama ba? Migs, tama ba? Right? Oo, yun. So, isa akong ISFJ. At least mas naintindihan ko na kung bakit ako ganito, di ba? Alam mo. Naintindihan mo na ang sarili mo dati. Mas naintindihan ko na. Yun naman yun eh. Pag napupunta ka, dinadala ka ng, di ba, dinadala ka sa isang lugar o sa isang bagay, sa isang grupo na alam mo na, hindi mo alam kung bakit, may madidiscover ka na bago. Tsaka mas maiintindihan mo, kaya pala. Diba? Kasi, it's another, parang stage na naman ng life mo. Yan. Okay ka na, Albert?
Meron na. So, ganon. Ewan ko sa inyo, sa akin, walang nagsasabing weird ako. Ay, hindi mo napapansin. Walang nagsasabi. Hindi sila makapagsalita. Hindi sila makasingit. Sanay na sila sa'yo. Hindi. Kasi I guess typical Pilipino ako. Kasi, alam mo, pag tumira ka sa abroad, iba ang kultura niyan. Tapos, conscious ka na pag nagsasalita ka, na baka hindi ka maintindihan ng ibang tao. Kasi, pati pag nag-i-English ka dito, tapos nasa abroad ka, let's America, hindi nila maintindihan, ma-mispronounce mo lang yung word. So, conscious ka sa ganun. Ako, kaya hindi ka na lang nagsasalita. Ako, conscious naman ako na baka masyadong malalim ang sinasabi ko. So, aware ako na pwedeng ang level ng pagkakaintindi nila nitong kinekwento natin dito or kung paano tayo magpaliwanag, baka hindi nila masakyan. Sayang ng time. So ako ay as simple as a common words as possible. And yung mga naintindihan mo na tulad na kasi bigyan ka ng example, yung ate ko na parang nanay ko yung laman ng simbahan. Yung ganun, very active, blah, 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 ganun. Pero ako napapaliwanagan ko siya ng kamalayan na hindi siya nawiwirdan. Kasi, ang paliwanag ko sa kanya, yung kinikwento ko sa kanya yung naintindihan niya sa simbahan. Ganun. Hindi ko kinokontra. Wala akong sinasabing contradictory. Or, kung may sabihin akong contradictory man, sasabihin ko, akong paniwala ko ngayon ganito. Pero, hindi God is, God is love, God is everyone, God is, hindi ka kukontrahin ng ibang tao yan, ibang religion yan. Oo, God is omnipotent, God is everything, God is all intelligent, God is, di ba? Love. Hindi nila ko kontrahin yan. Oo, kasi hindi mo dapat sabihin na ang Diyos na pinaniniwalaan ko ay ganito. Ay, patay na kayo dyan. Mag-aaway na kayo pagka ganyan ang banat mo, di ba? Pero lang minsan nakatira ako sa Baguio, may kausap akong Amerikano na down nagne-networking kasi ako eh. So downline ko silang mag-asawa. Ganun. Tumabi lang sa akin, nakakwento. Ang unang sinabi ko, I believe in a God of love, unconditional love that loves me and that will not judge me for my choices. Ganun. Because that's what love is. Tapos kwento ako ng kwento. Parang kamalayan, kinikwento ko. Nakalimutan ko. Nung matapos ako, nakalimutan ko na, pastor nga pala yun. Mas maraming alam yun kaysa sa'yo. Actually, hindi niya na-kontra yung sinabi ko. Kasi ang sinabi ko sa kanya is, I believe in a God that my God is is loving. Ganun. Meron pa ako may mga hirit pa akong ganun na yun, the God will judge you and send you to hell, ganun. That's not a loving God. That's not godly. That's a characteristic of a despot. Despotic king, ruler, ganun. So, ano yan? Ugali ng tao yan, hindi ugali ng Diyos. Yung mga ganun, no? Dami ko sinabi, mamaya niyan. Tapos ano yung sinabi niya? Congratulations. Parang hindi niya man sinabi congratulations, pero okay, Albert, yun lang, hindi niya, kinamayan niya ako, malis. So ako, I'm conscious about what I say and that I don't talk to people about itong kamalayan na mag-overshoot sa head nila. Yung aware ako na nakaalalay ako, baka masyadong malalim eh. Baka alam mo yun, you're talking above someone's head.
Tapos hindi ko na-gets. Hindi naiintindihan ang mga pinagsasabi mo. Ikaw lang nakaintindi. Ganun din ang ganun din ang impression ko sa education, sa mga guro, ganun. Professors. Actually, kasi na-experience ko sa UP yan eh. Yung nagturo sa amin ng physics, fresh graduate na cum laude. So kung magsalita siya, kala mo alam na namin yung sinasabi niya. Masyadong malalim na. So, ang hirap habulin. So, people should be aware when you're talking to a group of people na alamin nyo na kung naintindihan nila yung sinasabi mo. Otherwise, sayang oras na baka mainis lang sa'yo. Di ba? Waste of time. Ngayon, ang tanong ko ngayon, Tinge. Pareho tayo may tanong. Sige, ikaw na muna kasi ako nagtanong na kay Tinge. Ikaw naman. Ang tanong ko sa'yo, Tinge, ano yung tinatanong mo mula ng high school ka? Kung paano, ano yung tanong mo na what are your questions about life or whatever that is or God or the universe that brought you to Kamalayan? Paano ka bakit ka napunta at ano yung mga tinatanong mo na hindi nasasagot? Unang-una, pinakasimpleng question, sabi ko na, bakit masakit yung ulo ko? Na wala namang basihan. Ewan ko. Normal naman sumasakit ang ulo. Tapos, nasasabay siya sa full moon. Na-notice mo yun since high school? Binantayan ko talaga yun hanggang college, ganun siya. Tapos hindi ka naman... Very rare. Hindi naman ako nagiging vampira o... Hindi naman nagkakaroon ng gray na balahibo. Yun nga, inaabangan ko yun Naabangan ko yun baka mamaya ka... Wala naman ganun. At sa sumasakit lang ang ulo mo. Pangalawa, sabi ko, okay, sa mga, ewan ko, ba't naiengganyo ako nanonood ng limbawa ng mga movies? Di ba, mga fictional lang naman yun. Pero, parang sabi ko, bakit na nag-create kung wala namang, di ba? Basihan. Bakit na? Bakit yun ang storyline? Parang may storyline na gano'n, kahit fictional lang, alam natin fictional. Diba, yung pagpunta, hindi ko kino-question ng, syempre, katoliko, sagrado katoliko ako. Pero, ayaw mong buksan? Joke. Okay, pero over the years kasi, sabi ko, bakit gano'n? Bakit may mga nag-o-oppose? May mga, minsan sabi ko, bakit kailangan ba to talaga? Hindi ko naman talaga kino-question, diba? Pero, kino-question ko na nga. Hanggang sa yan, napunta ako sa Kamalayan. May mga nababasa na ako na related to our studies na napoprove ko naman na talagang, yun nga, isa lang naman ang Diyos natin. Tao lang naman na nagde-divide sa atin. Correct. And yung religion kasi, parang hindi siya yung talagang sasagot sa tanong mo, sa pagkatao mo, sa spirituality mo sa tao. Tapos yung growth mo, hindi siya religion So, although guide lang din siya. Para lang din habang lumalaki ka, as you go on with life, meron kang sinusundan. Diba? Ganun lang siya. Ganun ko na lang siya tingnan. So, guide lang talaga, hindi yung ayun ang religion para sa'yo. It's a guide, but it's not a end all. Do this or not. Ganito ang gawin mo o huwag mong gawin to. Pero ito yung guide. Ito, sundan mo yan. Pero bahala ka. Oo, kumbaga, choice mo pa rin. Kung gusto mo o ayaw mo. Hindi ba? Kasi nga, sinasabi nga sa religion, ganun hindi ba, God loves me and gives me free will. O di ang tawag dun. Choice mo. So, but, pero yung mga iba, ganun nga. God gave me free will. God loves me, gave me free will. But, if you do this, you will be punished. Ano free will? May but? Walang but. Walang unconditional love dapat. Kaya yun ang God. At a very early age, na-clarify ko yung love na God is love. Na unconditional love. Unconditional lang pala. Di talagang, basta love kita, yun na yun. Ano ka pa? Kahit na ano ka pa. Yun. So, walang question, walang pagdududa. Yun. Question, sabi mo kasi, yung, di ba, yung tumataon na sumasakit ang ulo mo pagka full moon. Tapos, nasagot mo na ba yan?
sa sarili mo kung bakit nangyayari yan tuwing full moon? Kamalayan or Sagot ko scientific? na. May scientific yan. Well, physiologically. Kasi, ewan ko, may connection ata sa lunar activity. Oh my God! Ewan ko, may mga karaniwang, may mga tao na, hindi ko alam paano i-explain yung mataas yung water level daw ng katawan. Oo, correct. So, yung gravitational pull ng moon. Pag sumasabay. Sumasabay siya. Pero napapansin ko, it's either, pag pa-full moon na or full moon na, masakit ulo ko, half of the day, crazy ako or masaya ako. Or the other way around. Ganun siya. So, until now, nararamdaman mo yan? Pero yun nga, meron ng salt. Meron ng meditation. So, yan yung gusto ko malaman. Sige. Nakakontrol ko na siya. Alam ko na siya i-handle. Salt lang. Salt pa, paano? Mag-ano ka? Salt. Oo, mag-eat. Swallow pinch of salt. Ayun. Basta wag mo siyang kagatin or lunukin agad. So, hayaan mo matunaw siya. Hindi ka inom ng tubig. Inom din, mamaya. After nang wala na. Tapos nagme-meditate. Kasi kailangan nasa isang tabi ka pagka sumasakit yung ulo mo. Hindi. I can do meditation anywhere kasi. Oo, talagang galing mo naman. Kaya ko na, nakagawa ko na minsan mag-open eye. Meditation na open eye. Talaga nakakapag-concentrate ka ng ganon? Kung madilim naman dito, walang tao Walang kakatawa. Ayun. Tsaka ayun nga. Sa dilim, paano yun? 5 to 10 minutes of meditation naman kahit nasaan. Okay. Kaya pag-win yung concentrate. Kasi ang nasa isip ko, kapag ka nagme-meditate ka, kailangan mga 1 oras. As a rule. Ganun ang ginagawa nila. Pero alam mo yung meditation na ganun, kinokondisyon ka lang for this level. At ang level na yan ay to be an observant of what's happening around you. Yung ino-observe mo. Correct. Alam mo, pag nag-observe ka sa nangyayari sa paligid mo, hindi ka apektado. Wow, ang galing naman ni Tiens. Ganun. Ayan meron na tayong nalaman ngayon, 'di ba? At saka lahat tayo apektado ng full moon. Kasi we're made of mostly water. Mga 80% ganun, tubig yan. So may tide din ang katawan natin, gawa ganun din. Tumataas bumababa din ang level so ng natin. May mga loko-loko talaga pag full moon. To mean parang si Tinge, happy loko-loko yung yung gano'n, mga parang nakakain ng so kaya pala yung mga sugar. Yung mga matatanda, hyper kaya pala yung mga matatanda, di ba, napansin nyo ba yan kapag kabilugan na naman ng buwan, magiging baliw na naman itong mga, di ba, may mga gano'n sinasabi. So kaya, akala natin, di ba, parang kasabihan lang nila, gusto lang nila sabihin, yung pala totoo pala. May basis talaga. May basis nga. Nagiging happy, nagiging parang, alam mo yung mga panahon ng hippie? Yung parang flower children. Kasi tsaka sa ngayon medyo talagang nakakaaliw kapag nagmo-moonbathing kami, ganun di ba? Moonbathing. So moonbathing suit kayo? Naka-moonbathing suit kami. Yan, sila Joshua, sila Gladys. Pag full moon, text kami niyan, nasan ka? Eto, dito nag-moonbathing na ako. Sabay-sabay kami. Hindi ka kaya mamuti man. Balik lang. Sunbathing kasi mangingitim kayo. Moonbathing. Why not? Diba? Kakaputi mo yun talaga. Hindi, busy ako nung time na yun. Diba? Ang galing, nakakatuwa. Kasi alam mo, tayo hindi natin napapansin yun. At least ikaw napansin mo yun. Marami kasi, tingnan mo ilang porsyento lang sa atin ang nakakapansin ng ganyan, diba? Marami sa atin, lagi pag sumasakit ang ulo, hindi natin alam kung anong dahilan. Minsan sasabi ng gutom. Diba kung ano-anong iniisip. Pero mainit ulo. Hindi natin naisip na dahil pala sa sa tide o pag ano ng buwan. So paglaki ng buwan, yung mga ganyan, 'di ba? Dahil diyan, pupunta muna tayo kay Rap para magpakilala tayo ng ating stasyon. Magbabalik pong muli mga kaibigan ng programa Kamalayan makalipas lamang ilang saglit. Kaagapay ng sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at
at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions, at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa Ang Inyong Lingkod at Your Service. Ang Inyong Lingkod at Your Service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang Inyong Lingkod at Your Service. I'm gonna miss you, Sam. The way you touch me and comfort me when I'm sad. And the way you smile. And the way you dance around when you're happy. Kayo ba ay binabagabang ng kahapon? Kayo ba ay nagmahal, nagtiwala at nasaktan? Narito na ang Sentiments of the Heart. I cried a tear. You wiped it dry. Samahan namin kayo para inyong makamit ang kaluwagan ng puso at liwanag ng isip. Sentiments of the Heart. Ang Sentiments of the Heart ay pagpapayo kasama ang mga awiting muling magpapatibok ng inyong puso. Sentiments of the Heart. Sentiments of the Heart. Kasama si Binibining Laila D. Ito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Sentiments of the Heart. Sentiments of the Heart. Once again tonight. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Kamalayan. Alas 4:35 na po ng hapon bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga usapin at ang magandang usapan tungkol nga dito sa mga naranasan ni teens. Kailangan natin magpasalamat muna sa ating mga kaibigan mula sa Sogo Hotel. Nakaalis na ba kayo? May out of town sila ngayon. Medical mission na hindi muna tayo sumasama dahil andito tayo sa ating programa. At syempre yung mga kaibigan nating laging sumusuporta sa atin, si Pilar Ilaya, Alma Donor, syempre kay Tina Ledesma, I miss you. Pati yung lahat na po ng mga kasama natin sa Kamalayan. Ayan, bigla tayong manawagan ngayon na magkita-kita naman tayo. Planuhin natin. Anniversary na natin. Magkita tayo mga ganun. Pag-usapan natin, pagkasunduan natin. Mga next weekend or something, gano'n. Diba may pinost si Tato na meron siyang upcoming na session by June? Saan yan? Sa Baguio ba? Ay, hindi ko sa Baguio ba? Sa Baguio? Tara, Baguio na lang tayo. Huwag ka magbiro ng gano'n kay teens. Biglang susunod makikita mo kaming lahat dyan, Tato. Hindi yung mga hinahatak, mamaya niyan. Kumakaway. Makyat. So, ganun. Yan, balik tayo kay teens. So, teens, ano pa ba? Tatanungin namin sa inyo kung ano pa ba yung mga experiences mo bilang producer. Oo. At saka tingin mo sa amin ni Joyce, pwede ba kaming talent? Biglang nagpresenta. Malapit na yan. Relax lang. Sabi nga maghintay sa tamang panahon. Ako iniisip ko gusto kong bumalik sa pag-showbiz. Andyan lang yan. Sabi nga diba, kung ano yung desire mo at gusto mo talaga yan, why not? Alright. So here we are. This is a Thursday afternoon. At anong pwede natin pag-usapan? Kasi ayokong
pag hindi tayo tumuloy-tuloy tungkol sa kamalayan, mauuwi tayo sa politika. Oo nga. Hindi kasi may mga iba dyan eh. Ayan kaya, natin to si Albert kasi pag nasimulan to, nako, dire-diretso to eh. Kaya di ba kahapon sabi ko, wag nating stress yan kasi nakakaubos ng energy. Kung yung energy natin ilalagay natin dyan sa inisip natin, nako, magkakatotoo yan. Kaya wag na nating pansinin yan. Kasi tense na lang ngayon ang pagkaksayan natin ng ating enerhiya. Sige. Ano ba ang feeling mo sa resulta ng eleksyon na? Feeling ko? Ano sa'yo? As a kamalayan practitioner? Sige, very brief lang. Hindi ako registered voter, hindi ako umabot kasi. It doesn't matter, pero in spirit, ako kasi, sino yung pinagdasal mo? Ako kasi, ang pinagdasal ko yun nga, well, kung sino talaga yung nakatakda, yan ang mauupo talaga. Alam mo supportahan natin kasi hindi nakatakda. Pero, ang dyan, is yun nga, nakita ko talaga, which is sumang-ayon ako, sabi ko, talagang, sawa na ang Pilipino sa, puro pangako. Kailangan na natin talaga ng, sige, sabihin natin drastic change or ibang klase ng leadership. Yun ang hinahanap ng tao ngayon. Ibang style, Ibang style na. So, nagsawa na tayo dun sa dati. Pero if you look, if you listen to all, kapag pinakinggan mo silang lahat dati, yung mga debate, gano'n, lahat sila nangako eh. Oo, lahat sila nangako. And habang tumatagal, nagkakapare-pareho pinapangako. Nagkakapare-pareho transportation, gano'n. More jobs, more whatever, gano'n. Electricity, tsaka yung may mga iba dyan na gusto nila yung no taxes. Ganun. Pero promises, full of promises, matutupad ba yun? Is up to you, hindi ba? So, pero alam mo ba, so ako naman, whether I agreed or did not agree to whoever was running or kung di ko napupusuan yun, at mas gusto ko at someone else. Nung makita ko na yung resulta, di ba, parang mag-buckle up ka na lang. Okay. So, ito na yun. So, di ba, tama ka. Sige, supportahan mo na. That's how it should be kasi naman talaga. Di ba? Kesyo politiko ka na hindi nanalo ang manok mo, sour graping ka na 6 years mo binabati ko sino nanalo. O kaya natalo ka, dinaya ka, sasabihin mo. Ang laking pasasalamat namin sa inyo, puro nagbato kayo ng negative sa anim na taon. Para nyo ng awa. Hindi kayo nakakatulong sa pinagagawa nyo yan. Pero lahat naman sila at lahat naman tayo gusto natin ng pagbabago. Tama. Oo. Kaya simula na ngayon, ito na ang tamang panahon para magbago tayo, bawat isa sa atin. At ulit-ulitin natin dito sa Kamalayan na ang pagbabago nag-uumpisa talaga sa atin. Tama. Tayo. Ang Kamalayan natin ang nagluklok ng ng nakaupo ngayon dyan. Mauupo dyan ang mga nanalo. Kasi di ba? Kung tayo. And nag-gets ko actually, meron pa ako narinig na very simple commentary. Pinag-uusapan nila yung mga lumalamang, maaring manalo, blah, blah, blah. Pero meron silang sinabing isa na nakakaiba sa mga ibang kandidato. And that was yung naririnig mo yung sinceridad. Naririnig mo yung sincerity at nararamdaman mo yung gusto niya gusto niya talaga ng pagbabago. Tapos kine-question lang nga yung kung paano mag-deliver ng message. Pero ito yung pinaka nagustuhan ko sa amin. This guy just says it, just means never mind, umalis ka dun sa words. Lahat ng mga sinabi, ano pa yan. Pero the bottom line is, the message is, I mean business. Yun lang. Sabi ko, I think so, I agree. The person is just saying, I mean business. Well, wag tayong maglaro, magpuli-politika.
Well, so, for me, acceptable na yun. Yun na yun. Okay, game na tayo. Ganon in that sense. Ngayon, Ayaw natin pag-usapan ang politika. Wag natin- Sabi, brief ngayon- lang, kaya tama na. ngayon, wag natin pag-usapan wag ng na. politika. Ganon. Tama na yan. Bakit may mga iba dyan? Eto si Albert kasi kailangan Die hard pagbantiyan. fan Oo, kayo, dahil ha? dire-diretso to eh. Anyway, sige, tapusin na natin Hindi. yan. Hindi, gusto ko na Hindi nyo ba alam na kung ano yung sinasabi nyo, siya mangyayari? May mga iba dyan. Kulit. Hindi pa nagbibilang sinasabi na dinadaya sila. What you declare will manifest. Ayun. Oo, asa ka pa. Ganun. Or kung dinadaya man, kung hindi dinadaya, pero semblance of dinadaya, whatever, pero maa-attract mo sa buhay mo yan. Kasi binabato mo sa universe yan eh. Kaya kami sa amin dito, all is fine, everything All is is happening well. happening for my highest good, and I am safe. Yun lang, ayos na yan. Okay ka na. Tapos, Haba. pero ito ang bottom line. Sige Ito na ang nga. bottom line. Pangbigyan natin si Albert. Ngayon, since nagbibilang sila ng panibago, no, na ayos, sa tingin ko, magbabago ang mananalo dyan. Si Senyeres. Ay, bilib ako sa kanya kasi talagang gusto siya, may mga taong gusto siya eh. In spite of the fact na kamalang buhay na, they still voted for him. Eh. So, he must have made a lot of difference in people's lives. So, I would like to commend post-Summers. Mr. Senyeres. Okay, yun yun. Okay, tapos na si Okay. Albert. Balik tayo kay Tapos, Teens. Tama na, tapos ka na. Hindi nakakasal lang ako. Ano, Teens, nakatulong ba? May naitulong ba ang kamalayan sa'yo sa buhay mo Oo ngayon? naman. Marami. Marami, malaki. Malaki. Mm. Kasi, unang-una na lang, mapapasensya ko. At bakit dati hindi ganun Hindi. kahaba? Tsaka Konti lang. iba yung tingin ko sa mga bagay. Metaphysical, hindi naman ganun. Pero, alam mo, malalim yung tingin mo sa mga Ano yung bagay. atoms? Bakit siya? Atoms na, particles. Ay, wag mo akong ganun. kausapin, May atom mga ka. maliliit Oo. ba nakikita mo na Nakikita yan? mo na. O ibang level na yung pagkaganon. Talaga? Oo. Hindi, basta iba na yung tingin mo bakit nangyayari to. Oo. Diba? Hindi yung basta-basta dyan na magde-declare ka na lang o mag-a-assume ka na lang o magko-conclude ka na lang. Hindi siya ganun. So, tapos pag nakipag-usap ka sa tao, iniisip mo muna, pinaprocess mo muna. The Kamalayan way. Wow. Tapos yung mga iba, Ano yung kamalayan, yung mga, way? mga universal laws, dapat talaga alam mo yun eh. So, Saka yung magbibigay ka law of attraction, alam mo talaga dapat yun. So, yung mga ganon. Tapos, syempre, yun nga, pag nasa tamang daan ka na kasi, hindi sa tuwid na daan. Kasi dito sa kamalayan, liko-liko Tapos, lang tatapos tayo eh. sa tuwid. Dito sa kamalayan kasi Liko-liko biglang eh. liko Basta, ka. pag, yun na nga eh, Dadaan. pagka nasa, alam mong tama yung path na dinadaanan mo. Alam mo yun, isa-isang tumatabi yung mga obstacles or basta yung alam mong hindi, ayaw mong maranasan. O yung gusto mong makita at makita. Yung gusto mo Yun maranasan. Yun yung Ang- nagpapakita. oo. Tapos, unti-unti, nagmamanifest nga siya. Ang ganda, no? Doon nawawala yung obstacles. galing. Oo. Ano, mataas ng antas yun, ha? Kumbaga, Tension. madaanan mo lang siya, hindi mo siya ma-feel. Kasi Diba? declaration Ganun eh. Nag-declare ka, and then naglakad ka, papunta doon. Lahat ng normal sa tao, o obstacle, nawala. Tsaka nakakatawa kasi merong mga bagay na dati hindi ko ma-explain bakit ganito siya, ganyan. Tapos, ngayon, ang sarap mag-observe sa paligid mo. Nangyayari sa kanilang na hirap sila. Hindi nila alam, eto lang ang sagot dyan. Diba? Yun nga, yung yun nga tinuro ni Tato Malay na mental equivalence kapag may mga masakit sa katawan mo. oo. Ay, grabe. Ang laking tulong sa akin noon. Ever since hindi na ako nagbabiogesic. Ay, oo nga pala, ikaw ano? Wala lang paracetamol. Oo, kasi suki ako ng paracetamol since high school. So, yung mga ganung bagay. Alam mo yun, how you see things, feel about yourself, about others, what is happening around you.
nung nagkamalayan ako, nagbago talaga siya. So, ngayon, ina-apply ko siya at the same time, kahit yung paunti-unti, nakakatulong tayo sa ibang tao, na hindi tayo humihingi ng kapalit, tapos kahit hindi nila naiintindihan, basta gawin mo yan, ito gawin mo. Kilabutan lang sila. Talaga, kinikilabutan ako. Ganyan. Basta gawin mo yan, at least nakakatulong ka pag nagawa nila. Tapos ang sarap ng feelings, diba, kapag nakakatulong ka. Ayun. Para sa work din. Pag may mga medyo bagong kasama or something, because of the way I talk, hala, magagalit si Daisy. Magagalit si Albert, negative yan. Ganon. O law of attraction, may mga ganon. Hindi ako conscious na ganon na ako magsalita. I'm always sharing what can help people, makakatulong sa kanila. I'm always doing that. So, alam mo, pag alam mo na kasi, hindi pwedeng, parang hindi bagay yung i-solo mo eh. Hindi pwedeng sarili yan. Kailangan mo i-share. Mapapashare ka talaga ng kusa. Kasi it's so good. People should know. Ganun lang. Kailangan malaman ng tao. Ngayon, pag hindi nila tinanggap, okay na rin yun. Okay din yun. Just do your best. Just share and then let them choose. Diyan mo sila magkaroon ng choice. Because we have freedom of choice eh. Sa Kamalayan, may freedom of choice tayo. At walang bat. Yes. Kasi alam mo kung ano yung bat? Karma lang yun. Pag you make the wrong choices, so if you make the wrong choice, it's not even right or wrong. If you make the choice and it does not work, you have a karma. Bad karma. You have a negative karma that you'll harvest. So make your choices count. Think about it. So pero ako in spite of all of this, meron pa rin ako I always say, meron pa rin ako mga biglang init ng ulo, biglang ganun. Tapos tao lang naman din kasi tayo. Tapos biglang makakatch ko sarili ko. Yes. Naku, hindi nakakatulong to. Hindi nakakatulong to. Teka. Andun ako naman nagpapasalamat. Kasi dati, dire-diretso. Ngayon, teka. Bilis Shift. Shift. Babaguhin mo na. Para makatulong sa'yo. Di ba? Siguro din ako naman, napansin ko sa ganyan. Dati ang bilis uminit ng ulo ko, tapos ang tagal niyang mawala. Siguro kasi sa kapaligiran mo rin. Alam mo yun, di ba? Kasi siguro yun ang na-attract mo, di ba? Kaya yun din yung mga nasa kapaligiran mo. Nung natutuwa naman ako, 1 taon na tayo dito sa June. Kahit pa paano, ang laki rin ng natulong sa akin ng Kamalayan. Sabi mo nga, Tins, di ba? Ang laki. Pag nagalit ako ngayon, parang saglit lang nawawala. Tapos minsan nagtataka rin ako sa sarili ko, tama tong lokong to, ang laki ng ginawa sa akin. Ba't hindi ko kayang magalit ngayon? Alam mo yung gano'n, parang, okay, fine. Bahala ka na. Gano'n na lang. George Season yan. May mga andun yung pangalan ng ifo-forgive mo, linggo sinulat mo. Kasi yung sinusulat mo doon, George, unang-una talaga may mga papel siya, di ba? Fill in the blanks, gano'n. Ang unang-unang feel pa yung forgiveness eh. Who do I want to forgive? Para pag kakasulat mo yung pangalan. Mamaya niyan, wala na. Pag narinig mo yung... Kasi pag naiinis ka, galit ka, hindi pa nagpo-forgive, na-mention lang yung pangalan ng tao. Nanggigigil ka na, di ba? Kumukulo na ang dugo mo eh. Pero pag sinulat mo yun na I forgive. Tapos meron sa prayer book na I forgive to the point na when you mention the name, there's no more sting present. Wala na yung kirot. Pag wala yun, nag-forgive ka na. Yes. Tapos, pag nag-forgive ka, pag umabot yung point na yan, ayan, humanda ka na, medyo magsahod ka na kasi andyan na yung blessing. Wow! Kasi ang harang talaga sa blessing, not forgiving eh. Yun. Pero alam mo, nung una, hindi ko alam. Sino bang nakakita sa akin? Si Alma. Thank you, Alma. Ang una mong gagawin, yung forgiveness list, okay. Tapos, dapat ang number 1 pangalan mo. Ganun ba? Isip pa ako, syempre, bago-bago pa. Kailangan ko ba talaga patawarin ang sarili ko? Ganun pa ako. Tapos, kailangan pala talaga. Kasi, di ba? Ganun? Oh, no. Diba? Ako si Alma, yung unang nilalagay ko. Joke lang. Oo, ganun kasi, diba, katulad niya, diba, may ginagawa ka, niinis ka, parang,
dapat hindi ako nainis. O, sinisi mo na yung sarili mo. So, dapat patawarin mo yung sarili mo. Ako sinusulat ko rin yung there was a point na sabi ko, anong susulat ko dito? Wala na akong nararamdaman para sa mga taong kinaiinisan ko dati. Wala na, ganun. Tapos may nagsabi nga, ganun. Sarili mo na, forgive mo na. Diba? Ano? Okay. So, yung ganun, di ba yung biglang nainis ka? Sige, forgive yourself for that. Hanggang, hopefully, matanggal. Hanggang sa matanggal. Kasi habits mo rin yan. Na natitrigger, na push ang button sa tinatawag. Oo. Kasi 'di ba 'yan ang nakakalimutan natin, 'di ba? Nakakalimutan natin talaga, nagawa na natin ang lahat, natulungan na natin ang mga tao, basta lahat nagawa na natin. Yung sarili natin nakalimutan natin. Pero malalaman naman kung kulang eh. Hindi mo pa nakukuha yung gusto mo. Oo. Pero dahil yung mga malalaki. Oo. Pero kasi simula nung nagkamalayan ako, may George season, pero kasi hindi naman ganun kami kadalas katulad dito sa Kamalayan, talagang araw-araw, parang, alam mo yung parang araw-araw ka talagang kailangan pukpukin. Yung isang linggo dito, may gitsang buwan ni George. Oo, ganun talaga. Parang di ba, yun nga, nagawa na natin lahat, tapos nakalimutan natin yung sarili natin. Kasi yun ang nakasanayan natin. Diba? Kailangan, yun ang nakasanayan natin na unahin mo yung sarili mo kasi dapat hindi ka maging makasarili. Diba? Yun ang nakasanayan natin. Na hindi pala dapat ganon. Love yourself. Ikaw ba, mahal mo ba ang sarili mo? Diba? May ganong tanong paano ka magmamahal ng iba kung sarili mo hindi mo kayang mahalin? It's not so much that, Joyce. Sa akin, it's not so much kung paano ka magmamahal ng iba kung di mo mahal ang sarili mo. It's more like, paano ka mamahalin ng mga tao kung sarili mo hindi mo mahal? Oo nga, dapat gano'n. How can you get love when you don't give love to yourself? Pero tama rin yun sa'yo. You cannot give love unless you fill up the love in you. Pag puno na lang love yan, meron ka nang ibibigay. Pupunuin mo yung, ano ba yan, yung pitchel. Wala ka maibibigay. Empty So you fill yourself up. Sa talaga lahat ng ikaw. Lagyan mo ng yellow para mapuno. Yun na. Tapos, alam mo ang point na yung pagmahal mo sarili mo. And if you love yourself, hindi naman yung sa hambog ibang klase yun. Yung mahal mo sarili mo, genuinely love yourself. And you take care of yourself. You know, mag-ayos ka, ayusin mo naman yung bihis mo, ayusin mo naman yung, maligo ka naman. Whatever. Pero love yourself. Alam mo, iba ang aura mo naglalakad ka dyan, iba. Iba ang dating you look peaceful, you look like you're confident. Pag nakita ka ng tao, sasabihin nila, alam mo, gusto ko ng ganun. Ma-attract sila sa'yo. Makakaramdam ka ng ganun nangyayari, and then they will give love to you. Ang mga ibang tao, ang sinasabi nila, I want what that guy is having. You know, that kind of love for self, or kung ano man niyang parang peacefulness or joy na meron siya. I want that. Kung lalaki ka, mapalalaki, mapababae, anyone will want to have that. So, ma-attract mo yung love sa ibang tao. Tama ba yun? May point naman. Sige, sino ko kontra? Kaya matahimik na nga lang kami. Si Tinch parang may ko-kontra. And then, dadagdagan siguro ni Teens? Sa experience mo, tungkol sa yung loving yourself and loving other people, and starting with you. Mahalin mo muna yung sarili mo. Buuin mo muna. Kasi you will always know, you will always feel, minsan nabasag ka na, o broken ka, doon mo malalaman pa lang na, wala na pala ang love for myself. Kasi basag ka niya. That's when you start rebuilding yourself, building up yourself again, making yourself whole again. Tapos, that's the only time na you can move forward and give love to others, share love with others. Pero dapat kahit nga konti na love for yourself, di ka pa rin mawala ng love for others. Kaya doon nga papasok unconditional love, diba?
Ako naman ang experience ko dyan, Tinchis, because I love myself and I take care of myself. And because of that, nagiging masaya, prosperous ang buhay ko. Na hindi ko mapigil ang sarili ko na and share and give love. Yung gusto kong nagpapasaya ng tao. Hindi naman ako nagtatumbling. Yung nag-share. So, kasi may kasi sumasayaw lang. So, may mga bagong kasama ko sa work, gano'n na masyado silang na-overwhelm sa yung mga basics ko lang na, share, gano'n. Ako bibigyan ka na nung share ako ng pagkain. So, nagugulat sila. So, sa akin yun ang kaligayahan ko. Kung nagustuhan mo, sarap naman ito. I'm happy. Yun ang take ko doon. Kaya ko sasabihin mo yung sinabi, sarap naman ito. Pengi pa. Ganun. Sarap naman ito. Mura lang yan. Medyo mura lang yan. Sample bumili lang yan. Ka na. Ito yung price list. Order na kayo. Hindi naman. Oo. Ayan. Hindi pa naman. Ay, nakakatuwa kasi, di ba? Nakakatuwa kasi, tayo, hindi tayo talaga magkakakilala. As hindi tayo magkakilala. Ito si Albert, hindi ko rin ito nakikita sa temple Ngayon ko nga lang ito nakita Tapos naging magkasama tayo, tapos naging maganda naging bunga dahil tayo mismo, di ba? Sabi nga na lagi sinasabi ni George, maliwanagan tayo. Natutuwa ako kasi, di ba, mag-iisang taon na, kaya panawagan natin sa mga kamalayan natin, di ba, magkita-kits naman tayo. So, lahat ng mga kasama natin sa kamalayan. Lahat naman ang kasama natin through this 1 year na very active ang kamalayan, sa social media. Alam mo naman kung sino kayo. Meron naman tayong group. Group sa Facebook, mag-chat na kayo, magsabi na kayo. Dito tayo, punta tayo, magkita tayo sa ganito. Ako na lang ulit mag-organize. Gusto niyo. Sige. Magaling ka naman mag-organize. Ikaw na. Ayan na. Pag si Tincha nag-organize, kantahan niya. Kukulitin ko kayo. May kantahan na naman. Alright. Hinihintay ko ang sabihin niya, kaya ako inuulit-ulit pala. Ayun. Kasi ako mag-organize. Basta attend kayo. So yun nasa... Maraming umattend compare the last time. Iyan pala yung nasa isip mo So, dinideklara mo, ayan, nag-manifest. Di ba? Nag-manifest na. Bilis. Bigla. Bilis. Basta buo ang loob mo and you believe that God will give it to you. Di ba? May papayag. meron yan. Tapos bukas, lahat ng mga gustong tumawag, mag-phone patch, ayan, pwede. Mag-phone patch. Pwede tumawag, mag-phone patch. Tapos yung may mga guests pati ba si Tato? Huwag na si Tato. Kailangan ka. Tatawagan na lang natin si Tato. Pero sandali lang, mga ilang minuto lang. 5 minutes lang kasi makukulangan tayo Hindi makasingit yung ibang gusto mag-phone. Kailangan. Ayusin natin yung bukas, yung oras, yung mga tatawagan natin. Siguro nakikinig sa atin si Tato na Tato. Sabi nga, kulit talaga itong mga to. Binabanatan siya. Hindi naman kami nangangantyo. Sige, pero 5 minutes lang. Mababa na yung Tato, Okay na yun, di ba? Pinabayaran na yung 5 minutes niya. Ano ba? Ayan, salamat, Tins. Maraming thanks for coming, Kasi si Tins sabi nga, magigis na kayo. Dalihan mo, kami ko. Ayan na tuloy. So, ganun. Tapos, ang tabayanan nyo, yung TV show namin. Ayun! Magmamanifest yan. Yan. So magkaka-TV show kami, siguradong yung mga nakikinig lang sa radyo, hindi nyo alam ang mga itsura namin. Ayan, magugulat kayo. Tignan mo magbabago pa naman ang mga itsura natin, Huwag kayong mabigla. Sige, bigyan na natin ang final words si Tins. Final words? Sabihin. Ayun lang, gusto ko lang din i-share yun. Sa katulad ko na, yun nga, may mga hinanap na bagay. High school pa lang, tapos napunta dito sa kamalayan. Tandaan nyo, may kamalayan din kayo sa sarili nyo. Kailangan nyo lang yung itap, buksan nyo lang yan. Para malaman nyo, importante talaga, like me, maranasan natin, kung sino talaga tayo, what we truly are, who we truly are, at si God lang talaga. Si God talaga yung nasa sentro natin. So,
kailangan alam natin yan. Tsaka iba na nasa age of Aquarius na tayo ngayon. So, gone are the days na luma pa rin yung pag-iisip natin. Baguhin natin yan. Kasi yun nga, kung 3, 4 lang tayo nag-iisip ng gano'n, hindi naman mag-take effect yun. Dapat marami tayo. Actually, meron din tinge. So, pero, mas matagal lang na siguro kumalat. Pero, you have to start someplace. Yes. Kapay isa-isa. Pero, baguhin na natin ang mga pag-iisip natin. Kung alam natin, gano'n ang ginagawa natin dati, baguhin na natin kasi that's what it's about. Changing. If you want to change yourself. Yes, you it's change important yourself to with know, the way you think. It's important to know to change, to know na kung ano ka talaga, para matap mo yung full potential mo, ano ba talaga yung powers mo, ano yung magagawa mo dito habang buhay ka. Yun importante doon. Wow. Diba? Malalim. Yeah. Thank you, Tinge, for joining us. Yes, for inviting me here. Buti ko. Anong Happy wala? Kamalayan. Happy anniversary. Yan. Kung hindi natin kasama si Tinge, hindi pa natin naisip yung moon tsaka yung tubig. Oo nga, di ba? Oo. Si George lang nagsasalita ng ganun eh. May lobo pa. Ipalimad pa lang lobo. So anyway, interesting conversation. Pasensya na, nasingit na naman yung politika. Hindi maiwasan. Hanggang bukas po, magkarinigan tayo ulit. Friday na kasi bukas. Karinigan to. Very important. Please come and join us and listen. Si Albert Padlanto, magandang kamalayan po sa inyong lahat hanggang bukas po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa programang Kamalayan. Susunod na po ang programang FRS at KKK. Ako po si Joyce. Hanggang bukas po muli magkarinigan tayo. Kasagapay ng sambayanang Pilipino, ang pamahalaan, mga ahensya nito, kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang inyong lingkod at your service.